Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang hapon sa inyo. Nagkakaroon ng standoff ngayon dyan sa Senado dahil sa pinipili kung sino ba yung may mas karapatan sa liderato. Ito bang kampo ni Cayetano o ni Gatchalian? So nagkaroon po ng mga nag-research tayo ng malalim simula pa nung kagabi at hapon at kanina, lahat po ng mga opinion ng mga school of thoughts mula sa opinion ng mga abogado, nagtatalo-talo pa yung iba rin sa mga comment section, may iba-ibang opinion mga ka-Wonder. Pero itong Malacanang ay inacknowledge ang leadership ni Gatchalian, ganun din itong House of Representatives at ilang mga school professors, kagaya ng UP, ng iba pang eskwelahan, FEU, sila Santa Maria, former dean, at sila dating Senador Franklin Drilon, Coco Pimentel, at itong IBP. Lahat sila ay sumasang-ayon at ginagalang itong naging resulta ng pagbabago ng liderato dyan sa Senado, na kung saan itong grupo nga nila Gatchalian ang bagong majority. At wala pa hong Senate President dahil sa quorum nga. Ang pinagbabasihan dito ay yung 24. No? At sa majority, na naging majority sila, at napalitan nila yung posisyon sa pamamagitan ng pagbakante ng mga posisyon, dahil wala naman sinasabi sa kanilang rules na kailangan 24, na kailangan lang may quorum. At yun na nga, binakante lahat ng posisyon at nagkaroon ng bagong officers or committees, except dun sa posisyon ng Senate President. Na yan ngayon ay kinokontest nitong grupo nila Alan Cayetano. At marami pong mga argumento ng mga iniimbitang mga abogado, mga experts, ini-interview sa mga news channels, sa mga mga kilalang channels. Not sure sa mga content creator kung meron, wala akong nakita, puro media mismo, no? Ngayon, may mga ginagamit sila rito mga debate, no? Itong question na to, kung sino ba yung dapat na may karapatan, no? Kasi ang usapin dito mga ka-Wonder, itong kay Gatchalian at saka kay Cayetano, no? Dahil nga ang ginagamit nila ditong argumento, itong Avellino versus Cuenco nung nangyari noong somewhere in 1940s. 1949, na-research ko, I thought it was 1945. So, 1949, mga ka-Wonder. Ngayon, ginagamit nila to, ito ba'y perfect match? Eksakto ba itong gamitin? Kasi ito yung ginagamit nila nung kanila pong argumento. Ginamit nila itong Avellino versus Cuenco nung magkabila, So, ginamit din ito ng mga abogado, ng mga dating senador na naging Senate President din, kagaya ni Drilon, at ng iba pang mga professor ng mga university. Ano ba nangyari kasi dito sa Avellino versus Cuenco? Ano ba yung facts, katotohanan dyan? Ngayon, at that time, ang presidente ng Senado si Jose Avellino, no? Pero siya ay ino-oppose nitong mga ibang senador, no? Itong grupo ng senador, ang ginawa, nagpa-convene at inelect itong si Mariano Cuenco bilang acting Senate President. Take note of the term, acting din, kagaya ni Gatchalian. No? So, challenge ni Avellino itong move na ito dito sa Korte Suprema. At sabi nga, nakipag-argue siya na yung quorum daw ay hindi valid. No? Kaya ang election din ng bagong mga officers at naging majority ay void. Ibig sabihin, walang bisa, no? O walang saysay. Ngayon, ano pong sinabi ng Korte Suprema? Dahil ito po yung mga pagkakataon, mga ka-Wonder. No? Kasi parang mananatili na lang bang ganyan? Stalemate? Hindi. Dapat talaga mayroong in charge na mag-resolve niyan. Ngayon, may sinasabi sila rito na nagkaroon ng ruling itong Supreme Court dyan, na itong Supreme Court, mga ka-Wonder, ay nirefuse. Yan ang sagot, nirefuse itong si Avellino sa kanyang posisyon. Ibig sabihin, similar, no? I'm not saying the same. Similar sa posisyon ni Alan Cayetano, no? Na sabi ng korte kasi, mga ka-Wonder, sabi nga ni Senator Drilon, may term sila, may sinasabi siyang political questions.
na hindi na kasi ang Senado ay isang independent body, executive, legislative and judiciary, independent sila sa isa't isa. Kaya kumbaga sabi ni Professor Tamasi na hindi ito uri ng problema na agad-agad papasok ang Korte Suprema. Parang away pamilya na kailangan nyo munang i-resolve amongst yourselves. Parang sa barangay, pag nagkareklamo kayo, diretso ba agad sa korte? Kung pwedeng usapang barangay, ma-resolve nyo agad. No, kaya may mga barangay, mga kawander, na they try their very best na ayusin yung dispute kasi may mga award yan. Ano? Best lupon, mga ganun. So, doon palang inaayos na at hindi pumapasok agad itong Korte Suprema. Dahil nga alam natin na itong leadership sa Senado ay internal, mga kawander. Kaya yung mga disputes dyan ay matutukoy natin, mga kawander, ng mga sinasabing largely political questions. Gaya ng sinabi ni Senator Drilon. At ang Senate mismo, sarili niya ay may primary authority, no, para i-determine nila yung proceedings. At isa pa, yung korte, mga kawander, hindi sila handa agad na makialam o mag-interfere, no, dito sa Senado, lalo na sa kanilang internal organization. Tingnan nyo nga, may sarili silang rulings. Pero kasi ang pinaka-importante dyan, mga kawander, dito sa doctrine ng Avellino na ginagamit nga nila, na hindi nga naintindihan ng iba na kapag hindi nag-research o walang law background, ano ba yan? Ano ba nangyari doon? Ito yung nire-recognize at itong doctrine na to at sinasite lagi, no? Kasi itong nangyari dito ay yung korte mismo nagsalita at nagdetermine, no? Dinetermine niya yung quorum, yung senators at yung mga beyond o yung wala doon sa chambers, coercive jurisdiction. Ang ibig sabihin, ang Senate kasi may tinatawag na coercive jurisdiction of the Senate. Ibig sabihin yung pwede nilang papuntahin, may term pa nga ginamit si Tamasi, pwedeng arestuhin at damputin kung nandiyan lang at pwede naman papuntahin sa Senado, parang gano'n, ano? Coercive nga, ibig sabihin pinuwersa, pinilit, no? Kaya yung mga kaso na coercion, minsan may mga mautak dyan, sanay na rumerenta ng bahay, hindi sila mapaalis ng landlord at gagamitin nila yan kapag hindi sila nagbabayad, hindi sila mababayad ng kuryente ng 3 months, gusto na silang paalisin, tumatakbo yung pagbayad ng kuryente, mapuputulan, nag-worry yung landowner, kaya ang gagawin minsan ng landowner, kahit na hindi dapat ganun, minsan pinipihit yung tubig sa Maynilad, pinapahina, pinapatay, magrereklamo ngayon itong umuupa, sasabihin niya, coercion. Mas matindi yun kaysa dung kakaso ng landowner. No? Kasi yung coercion, crime yan. No? Pwede siyang makulong. So, yan yung mga sanay na sanay. Ito'y tip lang para kapag meron kayong mga ganyang uri na mga uupa, mag-iingat kayo. Dahil dito sa Avellino, mga kawander, there were 24 seats. No? Merong, alam natin na ang Senado ay may 24 seats. At nangyari niyan, isang senador ay nasa abroad. Di natin alam kung ba't siya nasa abroad, hindi ni-specify, siya ba'y nagtatago. No? Ibig sabihin, beyond na siya doon sa sinasabing coercive jurisdiction. Unless, meron tayong kapangyarihan sa ibang bansa, which is wala. No? Kaya nga yung pulis natin, hindi pwedeng papuntahin sa ibang bansa at padamputin na lang basta-basta. So, ibig sabihin, beyond coercive jurisdiction ng Senado. So, yung isa namang senador, nasa abroad nga, at itong korte, mga kawander, ay tinitreat nila, mga kawander, yung effective membership iba kaysa sinasabing quorum purposes lang. No? So, therefore, mga kawander, ibig sabihin nito na itong 12 senators, hindi siya quorum. No? Kapag magmi-meeting, kaya nga nakita nyo, nag-aantay sila Senator Gatchalian, sila Senator Soto, Lacson, hindi sila makapag-umpisa hanggang sa dumating si Cheese at nagkaroon sila ng quorum. In that case, 11 sila, 11 din yung majority that time, dumating si Cheese. So, naging 12 sila and therefore, they had a quorum. So, yun yung sinasabing controversial dito, mga kawander. Tinatanong nila, paano nyo naman i-apply ng majority ng grupo ni Gatchalian itong kaso, itong doctrine of Avellino. Ito kasi yung ginagamit, mga kawander, ng majority block, para i-argue. Ang position kasi nila, mga kawander, na some of the senators were deliberately absent. Talagang sinadya nila, nag-boycott sila, hindi sila pumunta, pero nakikita rito ng mga analyst na hindi talaga yun bilang suporta kay Jinggoy. Pakulo lang. Hindi talaga yun. Ang talagang iniiwasan daw ni Cayetano rito
yung boto ng mga patalsik sa pwesto kasi talagang may magkocross at magiging 12 or 13 or 14 ang minority na majority na ngayon. Yun daw talaga ang tanging dahilan. So, anong nangyari? Since legislative body yan, at hindi mo pwedeng parang ino-hostage mo eh. Hindi kami pupunta, so hindi kayo makapagsesyon kasi ano kayo, kulang kayo eh. Parang ganun na nangyayari. Hindi yun pwede sa pamamagitan ng hindi nyo pagdalo, which is according to some school of thoughts, itong sinasabing dereliction of duty nga, na actually yun ang nakikita, it is a crime. No? At pag yan, pag ikaw raw, magsasabi ka na sabi kasi ni Cayetano, pinakita niya lang sa papel, na adjourned na, sinindi hindi po pwedeng ganun sa papel mo lang, dahil may debate pa raw yan, meron daw motion yan. Hindi mo pwedeng sabihin yan sa papel lang na nakakatawa. No? At wala raw ganun, nagtatawanan tuloy sa kanya. Lalo tuloy bumababa ang kalidad ng mga senador na kung ano-ano yung mga ina-argue. Talagang hindi mo alam kung maniniwala ka pa ba sa mga sasabihin nila. Kasi isa sa simpleng bagay na dapat alam nila, nagiging kengkoy na sila mga ka-wonder. No? So, in Constitution mga ka-wonder, kasi itong Senado dapat nagpa-function. Magkanong nakakaltas dyan araw-araw? Ilang multiple millions? Biruin nyo. Tapos, anong sasagot nyo sa taong bayan? Marami pang nag-aantay daw doon na nag-aantay ng kanilang appointment, commission. Kagaya nito mga senador, ay mga generals, para ma-promote sila maging general. Of course, madadagdagan din yung pension nila, yung benefits nila. At kung sino pa nag-aantay dyan at naalantala dahil dito sa ginagawa ni Cayetano, mga kawander. No? At kung magiging valid at magiging available yung quorum na sinasabi na naging nga, 12 nga sila, dapat baw ulit o yung business as usual. Dahil binabayaran, magkano sahod ng isang senador? 300,000 mahigit plus meron pang mga kung ano-anong dinadagdag. No, kaya ang sarap maging senador. No? Ang sarap. No, kahit minsan hindi ka nakagraduate, ito lang ang mga requirements, basta't may pera ka lang pang takbo, i-declare mo nga lang sa SOSE, ha? Pag nanalo ka at nakilala ka, madalas kasi dyan ang binoboto yung kilala lang. Minsan yung recycled pa. Kaya nakakalungkot. Recycled, minsan recycled garbage eh. Alam nyo na yung ibig natin sabihin sa term na recycled garbage. May kaso na, may history na ng pagnanakaw, binoboto pa rin. Walang kadala-dala ang tao. Grabe. Kaya ibig sabihin ng majority dyan, hindi mo pwedeng i-shutdown itong Senado. Kasi bakit? Sa pamamagitan na ng pa-walk-out, hindi kayo a-attend. Dahil bakit? Dahil sa may inaalagaan kayong mga agenda. No? Ang isa pa dyan, mga ka-wonder, ang kinakaginahawa natin is nasa safe na itong impeachment trial. Yan yung madalas, "Hay, salamat, thank you Lord, safe na ang magiging takbo ng impeachment trial." Bakit? Undeniably, nagbigay na sila ng reservation. Sila Robin, sila Marcoleta, agad-agad sila Amy Marcos, meron ng reservation dyan. Pro Duterte yan pro Sara yan na dapat nga hindi yan, mag-abstain na yan automatic Kaya sinasabi nila nga, salamat, safe na. Ma-open kayo, kasalanan nyo, galing sa bibig nyo Para kayo si Marcoleta, na dahil sa bibig niya, ngayon may plunder siya. Diba? Kaya minsan hindi porke nag-aral, hindi porke mataas pinag-aralan, akala natin matalino na. Minsan, nalolost yung common sense, Yun lang nakikita At itong argumento nga, ni itong Cayetano Black naman, ang position kasi nila rito mga ka-wonder, ay yung sinasabi nilang 24. Kasi 24 ang senador Yun yung sinasabi nila na it should constitute the all or the total members of the Senate, which is 24 nga. 13 ang kanilang majority, hindi 12. Kaya nga sabi ni Pia 12 is not 13. Yun ang kanyang argumento rito. Kaya nga sabi na, you cannot just reduce, itong denominator because some senators are absent, kagaya ni Bato at ni Jinggoy. At sila, At sila, kasi but they deliberately made themselves unavailable, absent, So, yung leadership daw na nagbago, nang walang required na quorum, ay void. Kaya raw hindi nila kinakilala to. Sabi nga ni Alan Cayetano, siya pa rin daw ang legitimate at morally at kung ano-ano pinagsasabi niya na nagtatawanan nga itong mga professors, mga abogado, mga iba ring abogado. Sabi nga ni Erwin Tulfo nakalimutan yatang i-review ni Cayetano yung rules ng Senate. Grabe.
Bagong-bago yan na hindi naman abogado yan at binabara pa siya. No? So, itong sinasabing essential argument ng paggamit ng Avellino, masyadong ang nagagamit. Pero mga ka-wonder, ito ba ay perfectly match? Para sa akin, nakikita ko, oo, hindi naman siya perfectly match. But somehow, it matches yung sitwasyon. Kaya kung tatanungin nyo, perfectly match ba? Hindi. Bakit? Maybe similar, but not the same. Similar in the sense na nagkaroon ng leadership dispute. Na ito nga kay Cayetano at Gatchalian. Ano pa, yung quorum dispute dahil ang 13 ang sinasabi nitong minority ngayon na quorum, hindi 12. Ano pa, yung nagko-compete sila kung sino yung dapat maging legitimate na Senate President, which is ina-acknowledge na nga ng Malacanang, ng House of Representatives, ng IBPIT, kung sino-sino pa, na itong si Sherwin ang legal at acting legitimate, acting Senate President. Hanggang sa makabuo sila ng 13 o mahigit pa, maaaring maging full-pledged at mai-appoint o mai-elect na nila si Sherwin Gatchalian na maging legal na na Senate President. Dagdag pa bukod do sa nagkakagulo kung sino. Standoff between Sherwin and Cayetano. Itong walkout na boycott tactics nila. Tactics nga ang term Tactic daw to support. Actually, in fact, Alan Cayetano, parang he sent a message or called up Tito Sen to participate. Kasi si Tito Sen ang leader ng minority. No, that time, representative parang ganun. To participate daw with them dito sa sinasabing boycott at may ginagamit pa siyang independent Senate, hindi raw puppet Senate, constitutional kung anong mga terms na ginagamit niya, parliamentary tool. So, hindi yung sinasakyan dahil nakikita nga mga ka-wonder na halata na nag-aalibay dahil ito lang yung focus. Naaamoy niya kasi na mapapalitan siya. At kapag napalitan siya, hindi na siya ang magpe-preside pagdating ng impeachment ni Sara Duterte. Kaya nga sabi ng mga tao, safe na. Salamat naman. Kasalanan din nila. Masyado silang obvious in leaning towards the other side. Kaya very obvious. Parang leaning tower of pizza na nakaganon. Obvious na obvious mga ka-wonder, no? At puntuhan na lang natin itong sinasabing parliamentary bodies. Dahil ang majority mga ka-wonder ay nade-determine by votes. Sa loob ng chamber. Kaya ngay online, hindi pinayagan Hindi pwedeng nasa labas ka. You should be physically present. At pagdating mga ka-wonder kasi sa mga political reality, alam naman natin yan. Nagsisilipatan, nagpapalitan ng alyansa, naglilipatan ng block, at kahit ano man mangyari dyan, ang katotohanan dyan, ito nga, ang majority ang magde-determine by votes. Inside the chamber. Hindi pwedeng nasa labas ka o naka-online ka, kaya nga hindi yan inaprubahan Alam natin na alliances change. Senators switch blocks, gaya na nangyayari ngayon. No? Yung committee assignments, bigla nagbago ng isang araw, pinalitan na. Yung leadership, nagbabago rin. Hindi na si Pia Cayetano ang pro tempore, akala niya siya pa rin. Si Senator Gatchalian na. So, yung majority, hindi siya frozen. No? Nagagamit niya yung advantage niya. No? Kung sino man yung mga yon na majority, siya yung nagko-command ng votes, gaya ng sinasabi ni Senator Lacson, na kahit Senate President si Alan, hindi siya, kumbaga parang lame duck ang tawag sa kanya. He is like a king without a kingdom. Dahil ang magde-decide dito yung majority. Sila yung nagko-command. Dahil yan ang sinasabing political reality, mga ka-wonder. No? At sinasabi natin, papasok dito yung sino yung i-recognize. Sabi ng mga media, sino bang i-recognize? Kasi sabi ni Alan siya, pagdating sa Lunes, ganito, sino magpe-preside? No? Ang Senate kasi hindi lang yung titulo-titulo. Sino yung dapat i-recognize? Sino yung dapat mag-sign bilang sa official orders? At sino yung dapat i-recognize na committee chairmanships? At sino yung mag-authorize pagdating sa mga expenditures? At sino yung nagko-control ng legislative calendars? Na yun nga yung tinatawag dyan ng political scientist na effective control versus formal claim. No? Kaya itong role ng civil service na nababanggit nga ng mga abogado, may role din dyan ng civil service para mag-acknowledge. Dahil alam natin na itong mga senador, hindi lang sila nandiyan dyan. Sila ay binubuo rin mga ka-wonder ng mga sekretary nila. Yung mga ina-appoint nila, mga civil service yan. May mga professional PRC regulatory board, license.
yung mga legal staff, yung financial personnel, human resources, committee secretariats, yung mga security dyan, yung mga OSA at administrative personnel, no? Iyan, ito yung mga tinatawag na civil servants, mga ka-wonder, no? Kaya itong constitutional duty ng mga ito, ang loyalty nila, mga ka-wonder, wala ron sa block-block o sa paksyon-paksyon. Ang kanilang loyalty ay nasa Constitution. Kaya nga nakakalungkot, may mga senador, kunyari sa Constitution, sa isang tao lang naman nakikita, nahalata. No? Doon sa lawful institution authority, kung sino yung itinalaga. Gaya nitong bago, nila Sherwin. Sila yung dapat nilang sundin. Kasi sila yung ina-acknowledge at legal, no, na nakapwesto ngayon. No? Kaya itong civil service, very crucial, mga ka-wonder, pagdating sa mga leadership crisis. Kagaya nitong kay Cayetano at kay Gatchalian. No? Kanino bang order ng Senate ang dapat sundin ng mga employee? No? Kaya nga sabi ni Gatchalian, day off kayo ngayon, work from home kayo ngayon, sinusunod nila. Hindi si Cayetano. No? Kasi bakit? Magkakaroon niya ng governance problem. Ibig sabihin, yung bureaucracy ay kailangan mag-decide. No? Hindi pwedeng manggulo. Kaya nga galit na galit yung mga tao rito kay Cayetano, pinagmumura sila. Ginugulo nyo ang Pilipinas. May history na siya ng panggugulo eh. Way back nung siya po ay representative pa lang, pinadlak niya, talagang magulo. Para bang, sige, gusto niyo akong paalisin, pero parang I'm giving you a hell of a fight. Parang ganun ang ibig niya sabihin. Ganun din dito. And then eventually, nakakatawa, he will again relinquish his position. Kaya nang ginawa niya noon. No, so tatawa. Kaya nga tinawag siya ng iba, no, na sore loser, na sour graping lang. Na yun ang nangyayari at nagiging tingin niya siguro sa sarili niya at pinagtatawanan na lang siya. At talagang pinalalayas na siya sa kanyang pwesto. Kaya mga ka-wonder, yung legal legitimacy ang tinutukoy dito. Sino may constitutional argument? Of course, obviously, based dun sa aral natin, na discuss natin, at sa approval ng Malacanang, ng Kongreso, at ng IBP at ng kung sino-sino, obviously, this is leaning towards Gatchalian. No? Pagdating naman sa political legitimacy, sino may boto? Of course, nanalo itong majority, kaya nga sila naging boto, so 2 points na. Pangatlo, yung administrative legitimacy. Sino yung dapat sundin ng institusyon? At kapag lahat ng tatlong yan ay nag-prevail, ikaw yung panalo. Ngayon, alam nyo na kung sino may sagot. So, doon naman sa side, mga ka-wonder, no, na isa lang ang hindi mo makuha dyan, talo ka. No? So, itong 3 points na to, nandoon yan sa bagong majority ngayon. Kaya mga ka-wonder, yan yung po yung kalinawan para sa hindi natin maunawaan. Kung hindi natin maunawaan, ito na po yung kasagutan at nawa, nakatulong ito sa atin. Ang mahalaga, safe na po ang ating pong impeachment process, proceedings, dahil magiging tiyak na fair ito. Na hindi lang yung sinabi na sa dulo ng dila. Kaya nga nang ginawa nila kino nila, inagaw nila buti na lang nakuha ulit, no, sa pamamagitan ng quorum. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila kung sino yung dapat maupo at may karapatan legally or constitutionally at safe na ang ating pong impeachment process. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless.